mga friendship, nagbabalik na naman po tayo ang inyong friendship na si Angelita. At ito ay dito pa rin sa mga mata ni Angelita. Maraming salamat po na nandiyan kayo palagi kayong mga friendship. Hindi dito kayo lagi para kay Angelita. And of course, meron na naman po tayo ngayong topic na ito ho ay isang pagbabalik tanaw rin ho pares ng ginawa natin kay Edgar Matubato. At ito naman ho ay pagbabalik tanaw sa mga revelasyon ni Arturo Las Cañas. Di ba nung mga in-interview ho siya, si Arturo Las Cañas na isa sa Davao Death Squad ng ating FPRRD. Isa ho siya, magkakasama ho sila ni na Edgar Matubato. Gusto ko lang ho sanang sariwain muli ang mga kwentong ito. Di ho ba? Para naman ho, baka sakaling pag napapanood ho ito ng mga prodos, mapag-isip-isip nila na kung may mga konsensya pa ho sila, di ba? At kung may mga takot sila sa Diyos. Pero kung talagang wala, magkikibit-balikat lang ho sila. Tsaka mumurahin pa ho nila yan, yung mga taong yan, na nagsisilbing witness, mga buhay na witness, para kay FPRRD, yung mga pinaggagawa niyang mass murder sa Davao at sa buong Pilipinas, yung AJK, yung drug on war niya. Di po ba? Yan ho sila ang mga buhay na tagapagpatunay ng mga nangyari, na ang mga nangyaring yon ay tunay, totoo at hindi gawa-gawa lang. Nakapares ng sinasabi ng mga produce na nagbubulag-bulagan. Ayaw nilang tanggapin na yan ay totoo. Sinasabi pa nilang ang mga witness na yan ay mga sinungaling, di ba? Ayaw nilang paniwalaan, samantalang etong mga taong ito ay sila na mismo ang part ng mass murder na yun. Sila na mismo ang mga gumagawa niyan, pero parang ang hirap pa rin silang paniwalaan. Po ba? Well, ayan ngayon mga friendship. Bago tayo mag-start, bago ko papanood sa inyo ang video to, hayaan nyo munang bumati ulit ako. Di ba? Hello, guten tag, mga friendship. Mayad nga adlaw kanindong tanan, mga kaiban, o mga tangay. Okay, na nandiyan sa Palawan and sa Puerto Princesa City. And of course, buenos dias, señor and señora, señorito y señorita, mi amiga, mi amigos. O, diba, mga friendship, and of course, hindi natin kakalimutan ang ating mga kababayang Muslim. Saan man pong panig ng Pilipinas na nanonood ngayon dito at nasa Pilipinas, sa buong bansang Pilipinas, ang ating mga kababayang Muslim. Assalamualaikum yaum Sayyid. Alhamdulillah. Sabakir. Okay, mga friendship. And of course, hindi rin natin makakalimutan ang ating mga kababayang nasa mula sur hanggang norte, Pangasinan, hanggang Tarlac, hanggang Baguio, sa lahat ng mga kailukanuhan ng mga nandiyan dyan. And naimbag nga adlaw kada kayo, amen. Okay, alright, guten tag, mga friendship. And of course, kifa and kifik, mga habibi. Well, eto na po tayo ngayon, dito lang sa mga mata ni Angelita. And panoorin po muna natin ang nakakapanindig balahibong revelasyon at magbalik tanaw po tayo sa mga buhay na witness na nasa ICC na po ngayon. Balik tanaw lang po tayo at medyo limiin lang po natin kung anong mapapanood natin sa lahat ng mga sinabi ni Arturo Las Cañas, mga friendship. Alright. Arturo Maritit Las Cañas, a retired policeman of the Davao City Police Office, Philippines.
I am the author of this sworn statement. Walang nagtuturo sa akin, walang nagtatakot sa akin. It is my own free will. I've been a policeman in Davao City for 34 years and 8 months. I was one of the original members of the Duterte Death Squad. It was not yet known as the Davao Death Squad. It was way back in 1988-89. And I can narrate everything what our group did, particularly our group. Davao Death Squad network was used as Mayor Rodrigo Roa Duterte's personal killing machine. It is of our blind loyalty to him and our greed for money to promote and protect his personal and political interests. Targets were killed based solely on the intel information and orders given by Mayor Rodrigo Roa Duterte himself, or through his evil lieutenants like Sonny Benaventura and Mr. Christopher Bongo. Now, none of the Davao Death Squad members attempted or even dared to validate these intel reports, and we just killed them simply because we believe in and blindly follow Mayor Rodrigo Roa Duterte. Tinawagan na ni Sonny si SPO Ben Laod, yung may-ari ng Laod Quarry. Kasi sabi ko kay Sonny, kung dalhin natin ito sa Samal Island, makikita ang iba nito at saka napakalaking trabaho at saka kabila. New Year ngayon. So, muti siguro doon na ito sa Laod Quarry, pumayag si Mayor. Pinababa namin lahat. Tapos nakatali ng tie wire ang kamay at saka ang paa. Pangalan si, saan ang mga documents mo? Kasi wala siyang wallet eh. Ngayon, tinanong ko siya ngayon, tanungin mo yung mga kasamahan mo, siyempre sa language nila. Tinanong ngayon ni Alan C. Tinanong niya, yung sumagot yung mga babae. Kung hindi ako nagkamali, 6 o 7 sa kanila nagsabi kay Alan C. Kanilang passport ay nasa kanilang employer, Michael Yang of DCLA. Yung sinabi kinuha ng pulis during the arrest. So medyo nangamba ako, kinabahan ako.
Kasi nakilala ko na si Michael yan. Na very close kay Mayor Duterte, very close kay Sammy Oy, kay Sani Binaventura, kay Bongo. Tama lang talaga ang timing ng International Criminal Court na mag-conduct sila ng full-blown investigation. Hindi lang sa 2011, ibalik nyo pa doon sa 88. Bakit? Ang mga mass graves sa Davao City, hindi lang mass graves ng grupo namin. Mass graves ng grupo namin, Laon Quarry, Mandog, Barangay Mandog mass grave, yung Samaa mass grave, at saka yung dagat pa ginawang mass grave. Mayor Digong Duterte, magharap tayo sa ICC. Ang yabang-yabang mo. Ang sabi mo, magaling ka ng prosecutor. O ako, 4-year law lang ako. Iharapin mo ako. Kung pwede, bigyan pa kita ng partida. Kung gusto mong hingiin mo, bigay ko. Sabihin mo, I waive my right. Ang inisyon, gawin ko yun. No counsel, gawin ko yun. Harapin kita. Purpose ko, makulong akong tayong dalawa. Dito, level ang playing field nating dalawa. Kita mo na sinungaling ako. Kung ma-prove mo na nagsinungaling ako, simple lang. Ang ibigay kong reward sa iyo. Commit harakiri in public. No doubt, this apology and this complete revelation of the evil deeds and crimes of Mayor Rodrigo Roa Duterte are not enough to ease the pain of the families of the victims we have killed. It is also not enough to redeem my lost soul. But this is the least I could do to make up for the monstrosity that I have done. Importantly, I am hoping that this will be an important step in finally stopping this evil, this monster, Roa Duterte. His terror, death, and destruction that Rodrigo Roa Duterte had imposed on our country and our people. Ako po si Alkit Las Cañas, 56-year-old, isa pong retiradong polis na membro ng Davao City Police Office. Ako po ay pinanganak at tubong Davao City. Dito po sa gagawin kong isang public confession. Ito po ay pagsunod ko po sa kagustuhan ng Diyos. At labis na takot sa Diyos, pagmahal sa bansa natin, at sa sarili ko pong konsensya. Dahil po dito po nagwakas ang blind obedience and loyalty ko sa isang tao, kay Mayor Rodrigo Roa Duterte. Po ay presidente ng bansa natin. Po, una ko pong tatalakayin ang mga sinasabi ni Edgar Matubato. Po, ang existence ng Davao Death Squad. Isa sa membro namin at isa po ako sa pasimuno nito. Isa po ng Davao Death Squad. Before po ito nag-umpisa, sa una pong pag-upo ni Mayor Duterte, Mayor ng Davao City, ay nag-umpisa na po kami ang tawag ng salvaging
ng mga tao. Ito po suspect na gumagawa ng krimen sa Davao about illegal drugs. Na-implement po namin ang personal po na utos ni Mayor Rody Duterte sa amin. So, ang City Director ng Davao, kung hindi ako nagkakamali, ay si Colonel Isidro Lapina. Po nataasan si Major Ildefonso Asintista, compose ng grupo nagagawa ng assault dito sa bahay ng isang Alan Tancio na bilik ni drug lord. Compose po kami ng grupo. Ako po, si Major Asintista, SPO3 Jerry Baguhin, SPO4 Paulincio Pabo, SPO1 Jim Tan, SPO1 Junito Ubales, may iba pa po. At kinuha po namin ang serbisyo na tinatawag na Rebel Returnees sa Agdao area. I lead by one Chris Lanay. Po namin sila sa pag-assault sa bahay na yon doon po sa Laod Quarry by SPO4 Bin Laod. 5 days of training. Niread namin yung bahay ni Alan Tancio. Chris Lanay at saka yung mga dating rebel returnees ng New Army. Napatay ang katulong ni Alan Tancio. Wala po kaming nakuhang shabu. At dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan, and then nakalagay doon Davao Death Squad. Pag-umpisa po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City, man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Tumanggap ng allowance galing sa Office of the Mayor ng matagal ng panahon. Ako ng 100,000 pesos. Po ang tatalakayin yung sinabi ni Edgar Matubato noon sa Senado. Ang bombing ng mga Muslim mosque ay totoo. Isa po ako sa inutosan ni Mayor Rody Duterte personal. Ako, si Mitait, Asintista, por Bin Laod, por Desiderio Clorebel, por the late Boy Pabo, PO3 Cherry Baguhin, PO3 Teodoro Pagidopon, and PO2 June Narisma. Ito po ang pagbomba sa San Pedro Cathedral. Kung hindi ako nagkamali, 2 days after, pumunta si Mayor Rody sa opisina ng Anti-Crime Group. Kami po ang core group. Po ang personal na inutusan niya. Bomba ng San Pedro Cathedral. Magitan ng pagbomba sa mga Muslim mosque in the EOR of Davao City. Po ang grupo namin sa 3 group. Support of the Rebel Returnees Group. Ito po ay pinangunahan ni SPO4 Dec Loribel, si SPO4 Boy Pabo at isang RRA o Rebel Returnee na tinatawag namin na Force Multiplier. Nabombahin ang Kamamara Muslim Mosque along the Diversion Road ng Davao City. Ito namin ang Kamamara Mosque gamit ang granada. Ni Edgar, tulog sila ng Davao City. So, diping day po si former Senator Nini na merong anarchy sa Davao City. Dahil po doon, nagdamin ng instruction ang task group commander namin ng Medyo Magkasait. Stop the bombing operation. Karoon ng isang Senate inquiry. Several days, binigyan kami ni Major Magkasait ng 200,000 pesos. Ang sabi niya, meron pinadala si Mayor Rody na 300. Ilang 200,000 sa kanyang 100,000. Patutunayan ko na totoo ang sinasabi ni Edgar Matubato. Ang incident ay paggawa namin na pagmasakir sa isang buong pamilya na taga General Santos City.
Ang nangyari po ay ganito. Ang kaso sa Davao City noon, way back 20 plus years ago, mayroong kinidnap Mrs. Abaca sa Davao City. Ang natasan ni Mayor Rodi Duterte personal na to conduct an investigation and hot pursuit operation sa mga suspect o ng isang team kasain. For Dick Loribel at team leader namin, si SPO4 Boy Padre Jerry Baguhin, SPO3 Teodoro Pagidopon, and myself. Namin ang sulok ng South and North Cotabato. Hindi namin nasolve ang kaso. Si Mrs. Abaca nagkamali for several months. For several months nakatanggap si SPO4 Dick Loribel ng isang A1 information galing sa kanyang kaklase niya sa police schooling na taga General Santos City Police Office ay si Inspector Patayan. Natanggap niya na Inspector Patayan kung sino ang financier, sino ang responsable at sino ang mastermind pagkap kay Mrs. Abaca. Ito ang nirelate namin kay Duterte ang natanggap na information ni SPO4 Dick Loribel. Instruction ni Mayor Duterte, ipalo up sa Jinsan, kausapin ang source of information. Agad po, pinuntahan namin sa General Santos City at doon na-meet po personal po namin si Inspector Patayan sa City Hall ng General Santos City. Sa City po, na nakausap ni Inspector Patayan, kami, si Mayor Duterte, at magasain. Ni Mayor Duterte, nag-order siya. Napuntahan namin ang lugar at yung sinasabi ni Inspector Patayan na mastermind o possible financier ng pagkidnap kay Mrs. Abaca na taon na lang pong siya po asaha. Kung hindi ako nagkamali na isang Ford Pera type van, hindi ako nagkamali color blue. Ito na-discoveryhan namin na ang kanyang buong pamilya. Ang buntis na asawa na 7-month-old, ang kanyang anak na 4 o 5-year-old, manugang na 70-plus-year-old na lalaki, ang katulong na babae at helper na lalaki na onboard na sasakyan. Si Mr. Patasayan, ako ang nag-drive sa kanyang sasakyan, nilipat namin ang kanyang misis sa likod ng kanyang sasakyan. Nasa front, pinagitnaan namin siya ni SPO4 Bin Laod. Ang namin na si Dick Loribel ang sasakyan. Yan po ni Mr. Patasaha ay giparking ko sa madamong lugar, highway. Wala namin si instruction ni Dick Loribel. Allowed quarry, may isang bahay na doon, ilagay namin si Mr. Patasaha, yung kanyang na lalaki, yung helper na lalaki, at saka yung katulong na babae. Si Patasaha ay nasa labas doon sa isang open na kubo at kanyang anak na 4 o 5-year-old na lalaki. Briefit, maganda yung operation namin, siya nang bibigay sa amin. Isa-isa. Halimbawa, bigay siya ng 100,000, 200,000, kami nang bahala ng partihan. Yung 3 unit, 3 parang si Sunny na ang natas niya. Yung lumabas ang pangalan na Davao Squad. Yung galing yung bahay ng isang drug poser doon. Iniwala namin ng note. Iniwala namin doon na Davao Squad. Pero yung Red Squad matagal na nag-exist yun. Understand ko ron yung sila binigyan. Ito ang Bunker 1 Boys. Pero 1 Boys. Ito po ito mga civilian, mga dating mga revelatories. Okay. Yung players. May handler, hindi na silang handler na police. Aming. Si every station, gumagawa sila ng sarili nilang mga players, mga tinador. Kung mag-iruan boys, minsan din sila kumikita ng extra. In the sense na pumapatay kami ng tao, sa mindset ko noon is very effective kasi hindi na bumabalik yung kriminal na pinapatay namin. Hindi Dilungan is nagiging monster ang pulis dito. Ito nagkaroon ito ng byproduct, ng byproduct.
Dito matanggap na kami ng for hire na patayan. Na mapalo yung 5 pillars of criminal justice system, wala na. Ganon. So, aming thesis na yan, parang nangyari sa amin is parang enterprising na kami. Kasi nga, parang Katanin kami ni Mayor, Simpala. Ganon ang nangyari na parang sa isip namin because we were protected by the Mayor. So, pwede lang yung gusto namin gawin. Sa ngayon, sa naririnig ko, may drugs din. May patayan pa rin. Pero as may experience, sa una, I believe na effective ito. Na talagang kung hindi man natin totally ma-reduce to the level na hindi magaya sa ibang syudad. Per experience. Kanya, nagkaroon ako dito ng isang blind loyalty and obedience sa kanyang campaign. Even sarili kong mga kapatid is pinapatay ko. Gamit sila ng drugs. Marami na rin akong nalalaman na pwede palang pinipili pala yung campaign against illegal drugs kasi ang pinapatay namin wala namang napakalaking drug lord ng Davao na napatay namin. In fact, yung iba sa ngayon, hindi ko lang nan, pero may isa na pangalanan ko sa silid. Ito si Charlie Tan. Kung nakita ko parang as per experience ko din, meron kaming nakuha na isang Taiwanese. Then, inibig ni dati si Bato na parang elimination lang of competitor. Pinipili. So, ito naging effective. In fact, naging as per my experience. Not knowingly, naging foot soldiers ka ng mga drug lord. Effective kung effective ka, walang drug sa Davao ngayon. Wala din drug lord sa Davao nakatira. Wala. Yung experience ko kang pulong na siya mismo nagsabi na 100% siya binalahan yung kanyang container from China. To the end, na nandiyan ang container, nakasunod na ako. Tumawag siya na arbor na lang niya. Siya na bahala doon kay Charlatan. Doon ako medyo nawala na ako doon ng ano. Then per experience din ng isang pulis na gitrain namin, to si Espion Tuhumawan. Kapatay naman ng grupo ko, especially si Sani Bilibentura and si Chintan Aligi. Kasi gumawa ito ng sarili niyang grupo and then pumatay ito ng isang retired police na si Pramtoril, si Catalan. Hindi nagagaya ko rin na nag-protect siya. So nabaril ito, napatay, anon yung killer. Ang natin naming kasamahan na control. So hindi lang ako sumangayon. Pagkalam ko kasi Humawan is sabi niya kanyang station commander na ito talaga is nagtatrabaho against illegal drugs. Isang nagdiskubrihan, marami din siyang nalalaman. So, marami ako sa isip ko. Kaya ilayawan ko. Dito nagkaroon kami ni Sunny ng nagpaalam ako sa kanya. Natanggapin yung allowance. Huwag na lang akong gamitin. 2016, mali, January o February. Ito rin niya bigay sa akin ng allowance ko. Ano na ako, na medyo nakarecover na ako after the operation. Una, yung sinabi ko sa kanya na kung pwede, hindi na lang ako kontakin. Tsaka talagang ayaw ko na kasi in few months na lang, magre-retire na rin ako. Kasi ito yan. May isang sitwasyon noon na may sinasabi si Sunny na itong Taiwanese na ito, isang drug lord. Sa kanya kami kumukuha ng impormasyon kasi siya ang may order. So meaning, galing doon ito kay Superbag, niyo. Ito naman, sinasabi din ni Sunny na joint operation ito ng grupo ng Regional Intelligence which is led by then Superintendent Bato de la Rosa. Kami ang nakakuha noon sa Taiwanese. Doon sa harap ng isang bar, the KTV bar, it was owned by Charlie Tan. Ito, pero nagkaroon ng damage.
may kasama siya na dalawang Pilipino. Nadala namin ito, and then sinabi ko kay Sunny, sa interview namin dalawa ni Jim Tan, talagang itong dalawang ito is na doon lang sa maling lugar, maling oras, at saka maling kasama. Tactical na nandoon siya sa KTV bar na yon kasi meron siyang problema na isipter niya kay Charlie Tan. Yung siningil sa kanya o siya ang nagsingil ng utang. So, kay Sunny na dahil may dalawang Pilipino at saka hindi na talaga, wala talaga silang alam kasi iba yung nasama na sila doon eh. Collateral damage na yan. Kasi yan sila ang nakabintan ng mga shabu sa Davao. Sabi ko, itong isang lalaki, ang hindi ko nagkamali, ang kanyang wife is isang practicing lawyer ng Davao City. May binigay siyang pangalan, kung nalimutan mo na. Masasabi niya, lawyer ang kanyang wife, nag-practice sa Davao City. Yung isa naman is isang engineer, hindi ako nagkamali. Damage na yan. So, yung nagawa is except to follow sa kanyang utos kasi pag si Sunny na ang may sabi, meaning clear na yun kay Superman. So, dinala namin sa kware. Doon sila pinatay namin, nilibing. Then, yung following siguro mga 2 araw after, tinawagan ko si Bato. Nagbigay ko sa kanya input doon sa practical namin ng Chinese. So, nagkita kami. So, sinabi niya na, sabi ko na negative, wala kang nakuha. Then, doon namin siya na nakuha sa harap ng KTV bar na pagmamayari ni Charlie Tan. Sa isip-isip ko, ay nagiging sundalo pala kami. So, kasi si Charlie kasi putok yan doon sa Davao. Aside from... Sabihin natin, personalities, si Peter Lim doon dyan palagi. Noon, sabihin natin may mga 3, 4, 5. Doon yan, kumbaga parang naglaylo sila doon sa Davao. Ano ko? Hindi sila. Rin na nakuha doon. Yun lang, pinakamalaking laboratory ever since. Pero since noon, wala na. Ano mong Walang nangyari. Kung doon sila maglalaylo, and then ang nangyaring pinapatay mga nakatsinilas na kagaya mga ginagawa namin doon sa Davao. So, kung tama itong Maros, isipin na lang natin as common sense. Parang ganun. Batman? Wala. Ganito yan. Isa kami yung nag-imbestigar kasi heinous crime group kami. Nung nag-imbestigar kami, ako, si Jim Tan, yung grupo namin, minsan talagang maraming pwedeng motibo. Pisyon sa babae, mga ganun. So, isang basis na in Bisaya Parlan, sabi niya, ayaw na pag-imbestigar ito. Sabi ko, bakit? Sabi niya, is si Sunny ang nagpatrabaho. May isang deputy mayor yata, yung nabanggit ko. Yan mga bata ni Deputy Mayor Mascareñas. Mascareñas naman, meron nito mga alaga ng mga players. Agdaw Group ang alaga din niya. Alaga din ni SPO4 Ben Laod. Minsan ito kasi mga player, kanya-kanya na. And then meron din gusto din maging player. Kasi ikaw nagturo eh. So nagtawanan na lang kami. Parang gano'n lang. Sige. Hindi mo talaga alam. Si Sunny ang naglaro noon. Gumamit siya ng ibang grupo ng players. So, in effect, hindi pwede si Sunny yung magkilos kung walang clearance yun. You know? Oo. Wala, anon pa rin hanggang ngayon. Anon? 1997. Pero 1989 nakita ko na yan. Sa opisina ako kasi minsan lang ako pumapasok ng opisina eh. Kung tawagin lang ni Colonel Mosaet. So kaya kami magkita doon nung mayroong espesyal na lakad pumupunta. Kasi yung handler niya, ibang polis. 27 kami, lumos na nagkakilala kasi sa akin niya sumasama. Sino po handler? Si SPO4 Dick Floribel, 3 Teodoro Pagidupon. Pinakaunang handler. So, kaya, meron pa nga 2 at 3 pa. Lumang grupo namin.
Meron ding bangkiruhan, meron ding galing nasa Agdaw, wala. Kasi parang tatlo yan sila na lumipat sa amin. Ano ba yung sabihin ng Sila na bahala sa kanilang kung may lakad is kami ang nag-ano sa kanila. Hindi sila pwede pumupunta ng ibang grupo, hindi namin alam. Karoon kasi ng parang awayan sa grupo namin dahil minsan mayroon kami magandang trabaho o napatay. Isang bigay sa amin is 1.5, 1.8, mga gano'n. 1,800, mga gano'n. Tao. So minsan yung grupo namin, kasi puro senior, isa ako sa pinaka-junior, is medyo nagtatanong hanggang nakakuha ng info na binibigay pala ni Mio doon sa grupo namin through SPO3 Pagidopon in doorbell is mga malalaki, minsan 100, 200, 300. Or nag-audience kami ganyan. Ako, medyo asintista, SPO4 Pabo, SPO4 Laon, SPO3 Baguhin din ako. Ganun pala kalaki. Nasiparin kami, pumayag si Mayor. Yung karoon kami ng sarili. Yung mga force multiplier, nag-go against na gin sa kanila. Players na gin sa kanila, so lipat sa amin. So yan talaga is pera. Matagal kasi 1997, hindi na yan pakita, 2013. Pakita. Sa sinabi kasi Richard King sa Cebu, anong alam niyo doon? Nagpaalam sa akin si Jim Tan, sabi niya, ipahuli ni City Director na Superintendent Danao si Edgar dahil during sa interrogation ng mga nahuling suspect, yung mga De La Serna brothers, pati yung gunman si Labang, is may tanong, maliban sa inyo, after na napatay na ninyo si Mr. King, so ibang tao ang nakakaalam. Sagot daw is merong pumunta doon sa quarry, kasi sa quarry ito nakatira itong mga ito sa quarry. Pumunta sa quarry, nanghihingi ng brato, si Edgar. So, ang Davao City Police Office, especially si Senior Superintendent Vicente Danao, naniwala na si Edgar bato-bato ito, pahuli niya. Kaya naman si Edgar, kuha ang kanyang baril, pinabalistik nila, negative naman. Kita doon, and then wala namang confession din si Edgar. And then eventually, ito sinabi nila sa akin, late na nung bago ako mag-testify sa Senate, yung isang pulis na kumpayad sa akin, testify si Edgar doon sa kanilang source of info na ito bang Edgar ang pumunta doon sa quarry. Kasi itong De La Serna brothers nakakulong sa kabila, eh meron pa nakakita isa na tipay na yung Edgar na yan, yun ang pumunta sa quarry kasi kasama sila. Pero hindi Edgar ang naturo kasi maliit daw si Edgar. Yung Edgar na sinasabi is medyo matangkad kay Edgar. Ang nangyari Na si Edgar nabugbog na at saka may kaso na kami. May mga kaso. Ang hindi napailan ng kaso doon, si Jim Tan at si Sunny. Napailan ng kaso. Ang napailan ng kaso ako, si Danao, yung dalawa pang pulis, yung nabugbog talaga kay Edgar. May panahon. Ang isip niya kasi nung nabugbog siya, pinuntahan ko siya doon sa detention cell ng Davao City Police Office, pinagalitan ko siya. So kasi naniniwala talaga ako na si Edgar ang noong una. So pinagalitan, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka magsasabi ng totoo, makukulong ka, wala akong matulong sa iyo. So sabi naman niya, hindi daw totoo, pero hindi ako naniwala Ang buong isip ko doon na si Edgar talaga, yun pala hindi. Edgar, nung nabugbog siya ng gusto, isa ako doon sa nagbigay ng go signal na bugbugin siya. Binugbog nila si Edgar na gano'n. Hindi nila ako papayag kung malaman ko lang na gano'n. Siya pong handler Pwedeng imbestigahan lang. 2013? Sa Disney, nagkita kami once. After nung nag-press call ako sa Senate, itong bago lang. Yes, nagkita kami. 3 days after, Kamusta naman? nag-iyak siya. Hingi siya sorry na naging ganon. Alam naman niya na hindi ako ang nagpabugbog sa kanya. And then sinabi ko rin sa kanya na siguro
destiny natin ito. Kasi kung hindi mo ako pinangalanan, hindi ako makarating sa city. Hindi makikilala. So, alam, pero sa personal wala makakilala sa akin. Even sa kampo ng pulis, si police office, mabilang lang. Regional command naman, mabilang lang. Pero personal, wala. Siyempre, sa mga accomplishment namin nung araw, saka yung closeness ko din kay Sunny, and then, yun, binigyan kami ng the privilege na kahit nag-assign yung pangalan namin sa mga malalayang lugar, dyan na kami sa opisina ng Heinous Crime Group sa Almendras Gym. Personal knowledge doon kasi wala ako doon sa insidente. May follow up doon na kidnapping case. So doon kami sa may pagka-recall ko sa may Finarosa Bridge kami sa Bangawan. Wala ako. May istorya doon sa Davao. In fact, kung na-remember ninyo, meron pa nga istorya na meron sa hinulog sa chopper. And then, hindi naman yung binidinay ni Mayor. Siguro, during the time siguro ng anti-crime unit, na very active sila si Edgar. And then, kasama niya dito kasi ang pinaka-trusted noon ni Mayor is the SPO3 Pagidupon at saka si SPO4 Dick Florimel. Ito mga handler ni Edgar. Very active sila at this time. So, baka, yun ang panahon kasi ang sa akin, nagsama kami Edgar is 1997 to, ito na, heinous crime na, at 2013. So, meron kaming napag-usapan na gano'n, sinabi ko lang sa kanya na I hope na darating nga ng panahon na yung iba kagaya mo susunod at saka may pulis pa kasi may in-expect talaga ko na pulis, hindi isa, dalawa. So, sabi ko kay Edgar, is prayer tayo na lalabas kasi hindi nila kayang itago ito lahat. Sa tingin ko, isa ang makalalagyan ng is yung paglabas ko. Kasi totoo naman lahat sinasabi ko. Na pwedeng magsasabi ng magsinungaling, akusahan mo yung presidente, mahirap yun. Kung mismo, alam ko kung sino yung ang kailang kagaya kay Edgar. Kung lang magkunwari, is alam ko din. Isa sa isang grupo lang kami, yung anti-crime unit. Through station sila. So, hindi ko masabi yan. Siguro, kanilang, ang malig nila dyan, yung kanilang station commanders, kung sino yung handler nila na police, pwede yun. O baka malig din nila doon si Sunny. Kung hindi ko alam, hindi ko kilala, hindi ako makakonclude na may personal estimate kasi tinanong ako diyan. Actually, ang estimate ko talaga kung personally and or collectively is mga 300. Mga ganun. Pero ang latest ko lang ma-remember is yung mga Chinese na involved doon sa Cebu Lab nung narinig ng PDA na pinapatay sa amin ni Mayor. Ako, si Jim, hindi si Sunny ang nag-negotiate doon sa PDA. Siya din nagpa-deliver. Is, doon sa 11 is 9 yung binaril ko. Personal. Una kong binaril si Alan C. And then sunod-sunod na yung the rest. Then si Jim ang pinabaril ko sa dalawa. Saan? Sa bar? Kasi hindi man pwedeng ilantad sila noon sa Cebu Laboratory kasi may patay ng 6. Ilan pa sila. Unbelievable na yun. Tago sila. Tinago ni Superintendent Villanueva. Then pinadeliver ni Mayor sa amin. Hindi ako magkamali, nandito ito sa mga, siguro mga 2007, 2008, mga ganun. Yung Cebu Laboratory doon sa Ulas, Davao City. May 6 na Chinese patay. Bago alam doon, kasi wala naman kami doon sa quarry at saka kami, before na lumabas yung order na magpunta sila sa quarry para mag-dig doon, siguro mga 1 week before may advance knowledge na kami. Pinasabi, meron na knowledge. Kami ni Mayor, Rosani, na maglaylo at saka kung may mahukay pa doon, is kukunin. Kaya nagbigay siya ng pera kay Binlaon para magrenta ng dump truck o backhoe para kukunin yung may mga natitira. Kasi kinuha din ni Binlaon kasi may binigay na pera eh.
is mo kami. Saan po? Iba, hindi ko nakita pero sinabi lang ng caretaker ni Bin Lao doon. Yung iba tinapon nila sa, kasi may lake doon eh. Tinapon nila yung mga buto sa lake. Yung iba namang buto is dinala nila doon sa isang at the outskirt of Laod, parang boundary doon sa bundok. Naghukay sila ng isang malaking hukay and then doon nila nilagay yung lahat ng mga buto. 1998, 1989, nag-uumpisa na yun eh. Hindi ko ma-estimate kasi nung nag-umpisa na nagiging per station na yung mga death squad is sila mag-deliver din doon. Ka-delivery kasi nila doon is mag-contact yun sila kay Sunny. And then naman mag-contact sa may-ari, si Laod. Kasi may bayad yun eh. May bayad yun. Bawat ang tawag namin nun, bagahe. Bagahe. Noong araw, nung kapanahonan ni John Makasait, parang namonopolize namin yung lugar. Siguro sumasali doon, depende na yun sa may-ari, is Laod. Pero nung per station operation, kasi minsan na-compromise yan, talagang ilibing. Kasi tipid yung sino nag-operate, nainin yung sasakyan. So, kaya ilibing. Yung itapon mo lang. Yan. So, bago yan makadating noon, mag-clear yan eh. Number one din, isa nga mag-clear si Sunny. At then si Ben naman, siyempre, before niya i-accept is automatic na yun. Yan, magpahukay na yan. Meron yung anong tawag yan, yung counter na na may bayad yun, hindi yun libre. Pagkaalam ko lang sa bawat mga parang 5,000, 7,000, parang ganon. Pare. Kung meron pang mga yung patayan is recorded yan sa mga stasyon ng polis. Hindi pwedeng hindi yan recorded kasi yung polis naman na magre-report sa punerarya, kikita din doon ng polis. Kung makita lang sa daan, anon yun. Minsan yung binabaril, anon din yun. Karamihan doon, anon yun. Wala nang ibang polis na magporsige na mag-imbestiga, except kung mabigat yung napatay. Halimbawa si Richard King. So talagang porsigido ang polis na mag-imbestiga kasi pinimbestigahan din ni Mayor. Ang alam doon. Yung mga insidente na mga ganun. Pero mostly, wala na, hindi na piniporso. Sinusunod na order. Yung program ni Mayor mismo na against criminality and illegal drugs. And then, isa din dito is, siyempre, si Sunny. Kasi lahat naman dito, mga station commanders, may mga corresponding allowance eh. Siguro hindi lang kagaya kalaki sa akin at kay James. Siguro meron sila mga 50 o 25,000 monthly. Kaya ito, kung siyempre sa Office of the City Mayor, binibigay ni Sunny sa amin, cash. O pinipirma na acknowledgement receipt na yellow paper. Parang acknowledgement receipt, gano'n, tapos name, position, yung amount kami na naglalagay. Sunny na naglagay sa akin 50. Pero yung dalawa kong pinirmahan, bakante yun. Ang pangalan ko, the signature. Yun lang. Tapos date. Pagkaintindi ko is city funds. Parang Intel funds. So, ano? Wala yata audit yun. Walang audit nga. 100,000 naman? Siguro mga ano yan. Since pinatay namin yung mga Chinese na involved sa Cebulam, ang allowance ko noon is 35,000. Okay. Nung napatay namin yung lahat, yung 11, kasi nag-offer yun ng bribe eh. Nag-offer yun ng 200 million. Lahat ito nireport ko kay Mayor through Sunny. Intro Mayor through cellphone, nag-usap kami. Sabi niya, umusin niyo na yan. Ay, ako magbayad sa inyo. So dito, kinabukasan, tinawagan ako sa Sunny, sa instruction ni Mayor, after mapatay na lahat. Tawagan ko sa Sunny kasi yung year yun eh, December 31. Mga morning, January 1. Then sabi niya, tawag siya after lunch. Yung pang sa akin after lunch, sabi niya, ano yung for the boys,
gano'n, bigay sa amin. Siguro mga 1,350 something. And then, sinabi niya sa akin na yung allowance ko nagiging 50,000 na. Plus... 2008 to. Gano'n. Plus... siguro at the earlier, mas earlier pa eh. Kamali, 10 o 2 tao. Meron 5,000, meron 7,000. Ang nakulang doon ng pangalan, natutuo siguro kamali, 2 o 3. Isa pangalan ng pinsan ko. Pinsan niya nag-invento ng pangalan. Sabi niya, parang personal ko ng panggastos. Bahala na ako kung sinong bigyan ko ng mga asset, makakuha kayo ng mga informasyon. So, ang code? Hindi yun. Kada buwan ako na 10 tao, under sa pangalan ko. Kung may sahod sila City Hall. Boss. Pero at night, musal kung sino bigyan ko, sino yan ko. And then maliban doon, yun na-increase yung ano ko, yung allowance ko na 35, nagiging 50. Kaya lumumo ito. Actually, 100 plus ito. Binigay ko kay Jim Tan yung 18,000 monthly. Na sobra. Sabi ko sa inyo na yung 18,000, bahala ka na dyan. Sabi niya kulang daw yung sa kanya yung mga players. May notebook kasi ako nung araw eh. Meron akong notebook na minsan sinusulat ko yung mga lakad namin kasi yung halimbawa may bagahe, gano'n, nag-deliver kay sa laon, meron, tapos may ang term kasi doon, pintik, yung Bisaya yung pintik, kung sa Tagalog ang tawag yan, kung bagandur ka, parang gano'n. So term ko doon, pintik. May napintik, ganito, isa. Kasi minsan si Sandy magtanong sa akin, yung lakad niyo sa ganun, sino nga yun? Tapos minsan ilan to ang hindi pa nabayaran. So, kanya San, may 2 o 3 San na hindi pa nabayaran. Kaya kami, kasi kumikita din siya. So, yung nakita ko yun, doon ako nagka-idea na isulat ko yung mangyayari hanggang sa napasok sa isip ko na gagawa ako one day ng isang mission. Kasi nung nireview ko yung ano ko, ako mismo ang grabe ang ginawa namin. Yung pagpatay ko sa mga kapatid ko indirectly. Kaya kung nagkaroon ako ng kung mamatay ako o patayin ako, dala ko ito sa libingan ko, plano ako maghirap. Ikabili sa sakit ko na grabe, isa ito sa hiningi ko sa Diyos na kung ma-extend lang ang buhay ko kahit ang sandali. So itong promise ko na para to go to a righteous path. So isa is sabi ko lahat ng katotohanan, no matter what, doon tayo pa. Yung magiging presidency siya, tapos gawin niya ito sa buong bansa, gamitin din kami. Lalong wala tayong pagtutukuhan nito. Yung mamatay. Naging totoo talaga. Maraming namamatay. Sa usually ang nangyari is collateral damage. Nung 4 na magkapatid na minors from Bantiruan na pinagsasaksak yun. Hindi ko nabilis din sa commanders noon nung sa kanyang area yun. Dahil nakakulong siya ngayon eh. Controversy kasi mga minor yun eh. Mayroon pa yatang mga bata ito, isa naga-snat ito eh. Snatching. Yung nanay sa kanyang ano. So yung pinakamatanda, pagkamali, siguro 15. Parang may 9 o yun ang controversy noon kasi yun talagang focus ng human rights. Wala talaga kaming ano kasi natanong din yan eh. Hindi sila sadya. Minsan tinamaan is tinuluyan na lang. Mga ganun. Mga collateral damage na hindi na-justify din yun. So, nakita lang yun, yung binaril. Hindi kasali noon yung nilibing sa quarry. At saka yung tinapon namin sa laot. Pasok ba? Kami pa. Yung knockout lang yun. Yung sinasabi. Yung sa quarry? No. Meron. Siyempre, pata sa family. Buntis. Yung siguro mga 4 o 5 year old.
Meron pa akong nalaman latest na sinasabi nitong si Humawan na nag-deliver pa sila si Jim doon ng may patay pa na babae. May minor pa na bata, 3-year-old. Kasi anong tawag lang? Yung naka-pampers yung bata. Kasi lumalabas is yung trafficking daw ng drugs from Cotabato to Davao. Nilalagay sa pampers ng bata. Iwan nyo lang kayo sa mapulot yan, buhay pa ngayon. Mahala na kayo doon sa nanay at saka yung kasama. Last na yung jeep na nalagay namin sa quarry. Hindi na ako nag-active, hindi mo nagkasakit ako. Yung caretaker doon sa quarry, jeep, may bagahe pa-deliver si Sir Jim. Sabi ko, sige, suhuin niya na. Nung series na pala yung may bata. Anong taon? Mga earlier of 2015. Earlier 2015. Kasi yun, ibigay ko lang talaga yun sa simbahan. Yun yung first ko na dialysis sa Davao Doctors Hospital kay Father Elneri. Ang kumpisyon ko sa kanya is alam niya na sinabi ko na isa ko sa gumawa sa Davao Death Squad. Of the Davao Death Squad, the Death Squad before. Alam siguro mga hours. Kasi I thought at that time na hindi na ko makasurvive ako. Ang ganito na, talaga tinupad ko. Hindi na binabayaran, sabi ko sa mga anak ko, nung una, grabing oposisyon. Talagang iyak, Ito na i-promise ko talagang gawin ko ito. Wow. Is dili normal yung kinabuhi. Minsan ko sa kadako sa kwarta akong gidawat ko na. Dili normal. Murang nakakulong ko sa impyerno. And the only way to get out is isulti na ko talaga tinuon. Well, wow. Mga ka-friendship, no? Kapag binabalikan ko lang yung mga sinabi ni Edgar Matubato, talagang walang pinag-iba sa mga sinabi ni Las Cañas, di ba? Ni SPO3 Las Cañas, walang pinag-iba. At saka kung maalala nyo yung mga collateral damage, parang mga Arnold Schwarzenegger lang yan mga friendship, collateral damage. So, ibig sabihin, kahit may 3-year-old na bata, collateral damage yun. Kahit may 5 years old, kahit sanggol pa dyan, collateral damage, di ba? Magawa lang nila yung gusto nilang gawin sa mga tao. Collateral damage, wala silang pakialam dun. Ganun katindi. Talagang matindi talaga yung yung Davao Death Squad ni Dutache, no? Talagang untouchable. So, mga friendship, yung mga ganong yung sinasabing ito si Las Cañas, parang nakonsensya na rin. Parang kapares Matubato. Hindi na kinaya ng konsensya, hindi na kayang dalhin ng konsensya yung mga ginagawa nila, yung mga pinagagawa sa kanila. Kaya ayun, ang nangyari, sumuko na sila. Sila na mismo ang sumurrender. Kasi, mga taong yung kapares nga ng sinasabi ko, tulad ng sinasabi ko na mga taong mabubuti na pinasama na lang ng kapaligiran nila. Tsaka pinasama na lang sila ng mga taong kinikilala nilang akala nila mabuti. Pero yun pala yun pa ang nagtuturo sa kanila para dalhin sila sa impyerno. Kasi yung mga taong yun, nasa impyerno na yun eh. Di ba mga friendship? Nasa impyerno na si Dutache eh. Kaya syempre, dadalhin na rin yung mga kampo niya sa impyerno. Ikaw, kahit anghel ka pa, pag nadala ka na sa impyerno, di magiging devil ka na rin. Magagawa mo, nandun ka na eh. Sana nga lang kung totoo mo impyerno, no? Sa impyerno ba sila mapupunta? Talagang meron. Diba mga friendship? Yun ang doon. Yun ang number 1 na dapat iniisip natin. Kung minsan itong mga taong to, sana isipin natin na talagang pagpera na ang pinagalaw. Yung mga taong mabubuti nagiging masama. Diba? Okay lang yung mga masasama kasi masasama na mga yan eh. Kaya okay na sa kanila. Pero yung mga mabubuting tao, yan.
Pag hindi na kinaya ng konsensya nila, minumulto na sila, susuko na sila, talagang aayawan na nila yung mga ganyang klaseng trabaho. Hindi na nila kaya eh. Kasi hindi naman sila totally mga demonyo talaga. Pero yung mga kapares ni Duterte, mga demonyo talaga yun. Kaya wala nang mga konsensya ang mga yun. Sure, 100% sure na yun. Wala nang pakakatwiran ng mga yun. Konsensya. Hindi tayo magkakapera sa konsensya. Kapag pinairal daw ang konsensya, hindi ka magkakapera dyan. Hindi ka raw bubuhayin ng konsensya mo. Diba? Basta't ganun talaga ang umiral dyan. Talaga naman na mga friendship, no? Yung Laod Quarry, ginawa nilang graveyard. Mapera na pala itong si Ben Laod, no? Kasi kada bagahe may bayad eh. yung lupain niya ginawa niyang graveyard ng mga dinidedo nila, doon nila dinadala. Tapos kapag ililibing doon may bayad. Parang private parang private eternal garden. Sana pinaganda niya na lang, ginawa niya eternal garden na lang. Paano kaya, no? Makakapagpatayo pa kaya siya ng bahay niya ron? No? Ano kayang gagawin niya sa lupain niyang yun? Eh kung ginawa niyang libingan, ginawa ng graveyard. Di kaya siya natatakot nun? Oh, grabe mga friendship, no? Kaya eto na lang, ang pagbabalik tanaw po natin kay Las Cañas. Eto, si Las Cañas wala rin hong pinag-iba talaga, sorry. Si Las Cañas walang pinag-iba kay Matubato. Isang mabubuting tao rin. So, ayun nga mga friendship, no? So, ganun nangyari, yung mga taong mababait, nagiging masama. Pero, nakukonsensya kasi nga, hindi naman sila dating masama eh. Pinasama na lang sila, 'di ba? Kaya ayun, minumulto ng mga konsensya nila. Ang nangyayari, sumusuko sila, sumusurrender na sila. Well, mga friendship, sana sa mga produce, sana naman mapag-isip-isip nila yung mga ginawang yun ni FPRRD, di ba? Na tapos ginawa rin niya sa buong Pilipinas nung siya na yung naging presidente. Which is hindi naman talaga tama dahil nakakaawa talaga ang mga tao, di ba? So mga friendship, sana naman mabigyan ng konting linaw ang mga utak ng mga taong natutulog sa katotohanan. Di ba? Yung mga nabibingi sa katotohanan, sana naman magkaroon naman ng pag-isip-isip naman nila kahit katiting lang. Sana bigyan nila ng pansin. Okay, mga friendship, hindi na naman po tayo magtatagal and mamamaalam na naman po si Angelita, ang inyong friendship na si Angelita. And of course, dito pa rin sa mga mata ni Angelita. And thank you very much at sinamahan ninyo ako. And of course, don't forget, subscribe, and like, share, and comment kung gusto ninyo. And don't forget to press the button para lagi kayong updated sa aking mga video. Okay, I'll see you again sa pagbabalik ng mga mata ni Angelita. Bye! Arawara Dichi! Bye-bye!